Nalugi na ang negosyo nila Isabel. Walang-wala na ang pamilya niya. Ultimo pang bili ng mga kailangan nila ay hikahus na. Maagang naulila si Isabel sa ama. Kaya naman sila na lang ng mga kapatid niya at ng ina niya ang nagdadamayan. Ngunit mas lalo pa siyang susubukin nang mahospital ang kapatid niya at kailangan ng pangbayad. Dahil madami pang binabayaran na utang, hindi sapat ang perang kinikita niya mula sa kanyang trabaho. Kaya naman kinagat niya ang alok ni Javier Solomon. Isang gabi, kapalit ng ₱250,000. Akala niya iyon ang huling beses na makikita niya ito. Ngunit makalipas ang 2 taon, muli silang nagtagpo. Dala ang lihim na kanilang nakaraan na naging bunga ng isang gabing yun. Huminga ng malalim si Isabel. Isang gabi lang naman to tapos wala na. Pinalalakas niya ang kanyang loob habang kinakausap ang sarili. Nakatitig siya sa salamin. Para to sa pamilya ko. Lumabas na siya sa CR ng bar. Si Javier ang bumili sa isang gabi niya. Pumayag naman siya kasi kailangan niya ng pera. Walang alam ang ina niya kaya alam niyang ito'y magagalit. Ngunit bahala na, basta matapos ang problema na kailangan nilang bayaran. Pumasok siya sa VIP room. Doon ay hinihintay na siya ni Javier. Napansin niya ang ilang boteng nainom na nito. Napakaikli ng suot niya. Halos makita ang kaluluwa niya. Isabel, tama. Paninigurado nito't tumango siya. Lumapit ito at agad siyang kinorner sa gilid. Napangisi ito bago siya hinalikan at sinimulan ng gawin ang bagay na iyon. Nagising si Isabel na makirot ang kanyang kipay. Higanti ba naman ang alaga ni Javier? Wasak talaga siya kaya inaasahan niya na ito. Nakita niya ang notes at perang cash sa side table. Sobra pa nga kasi ginawa nitong 1,000,000 ng bayad na para bang satisfied talaga ito sa nangyari sa kanila kagabi. Hindi proud si Isabel, pero lunok pride talaga siya dahil hindi naman namarangya ang kanilang buhay. Wala na siyang magiging koneksyon sa lalaki pag umalis na siya. Nakilala lang naman niya ito dahil mahilig itong tumambay sa bar. Alam niya na mayaman si Javier, kaya siya na mismong nag-alok sa kanyang sarili. Bakit naman siya magpapagalaw sa iba na walang ibabayad? Tiis ganda na lang siya kahit naramdam niya ang pananakit ng parte niya. Dumiretso siya sa hospital para magbayad ng bills at dahil may sobra sa perang nakuha niya, makakapagsimula sila kahit papaano. Hinahanap kita kagabi. Bakit ba hindi ka nakauwi? Ito agad ang bungad na tanong ng kanyang ina. Inay, sorry pero nandito naman ako. Binayaran ko na ho pala ang bill sa hospital. Hindi mo na po kailangang mamroblema. Bakit? Saan mo naman nakuha ang pera? Aambagan lang ho ng mga katrabaho ko, inay. Fundraising po kaya nakalikom naman po. Sapat sa pambayad tapos may iba pa pong nag-abot ng tulong. Kaya kahit papaano, makakabangon po ng kaunti. Pagsisinungaling niya na ayaw naman sana niyang gawin. Pero pag sinabi niyang totoo, baka mahimatay sa galit ang kanyang ina. Dahil hindi nito pinangarap na isa sa kanilang magkapatid ay magbenta ng katawan. Nakalabas naman na ang kapatid niya 2 araw pang lumipas. Dahil nais na rin takasan ni Isabel ang kahiya na ginawa niya, nakiusap siya sa ina niya na lumipat na sila sa probinsya na dati nilang pinapasyalan. Dahil kabisado naman na nila doon, mas magandang doon na lang din sila magsimula ng buhay. Pumayag naman ito kahit na hindi alam ang totoo niyang dahilan. Javier, nakipagbeso siya sa kanyang ina. Dumiretso siya sa bahay ng magulang niya. Dahil sa tuwing may hangover siya, ay ginagawan siya ng kanyang ina ng masarap na soup. Hangover na naman, ingatan mo naman ang health mo anak. Don't worry, hindi naman palagi ma'am. Sa 1 linggo 2 beses kang may hangover, hindi ba palagi yun? Naiiling pa ito. And workaholic ka pa. Nak, mag-GF ka na please, kasi malungkot naman kung wala kaming magiging apo sa'yo. Ilang taon pa lang naman ako, makakahabol pa ako. Pwede, hindi po sana ngayon. Depensa ni Javier. Pumasok sa isipan niya si Isabel. Nakilala niya ito dahil alam niyang top businessman ang ama nito na bigla na lang pumanaw at naiwan ng mga utang sa kanilang pamilya. Bumagsak na ang kumpanya at nakuha na ng bangko ang mga properties. Malamang ay nakilala din siya nito kaya sa kanya lumapit upang magpabayad ng puri. Here's the soup and the medicine. Napangiti na lamang siya sa ina. Iwinaksi niya na sa isipan ng dalaga.
Dahil alam niyang mawawala din naman ito at makakalimutan din agad niya. Dahil hindi sapat ang tulog niya, nakitulog na muna siya sa magulang niya para makabawi ng lakas. Habang hinihintay ang antok niya, nakatitig siya sa kisame at bumabalik sa alaala niya ang ekspresyon ni Isabel. Napairap siya at pilit itong inaalis sa kanyang isipan. I was her first. She's insane for doing that. Wika pa niya habang naiiling. Isabel, ang bus paalis na. Tumango siya bago sinuliyapang muli ang lugar nila sa huling pagkakataon bago siya sumakay sa bus. Ngayon na ang biyahe nila at ito na ang huling beses na makikita niya ang lugar na kinalakhan. Gustong maiyak ni Isabel kung bakit sinapit nila ang ganitong sitwasyon. Pero wala naman siyang magagawa kung iiyak siya. Lalabanan na lang niyang hamon ng buhay at hindi magpapadala sa lungkot. Dahil siya ang pinakakinakapitan ng kanyang kapatid at ng kanyang ina. Siya ang breadwinner ng pamilya, kaya dapat maging matatag siya. Sana lang ay hindi maging kawawa ang buhay natin doon. Bulong pa ng lumuluha niyang ina. Inay, nandito po ako. Hindi po magiging kawawa ang buhay natin. Kasi kabisado ko na po doon at may sapat na pera naman po ko para panimula natin. Babalik din naman po tayo sa lugar na ito pero hindi na po muna sa ngayon. Paliwanag niya upang pakalmahin ito. Babalikan natin si Daddy. Kailangan lang nating maayos ang pamumuhay natin. Nak, ba't mo naman iniwan ang trabaho mo? Makakabalik din naman po ako. Sagot niya nang may ngiti sa labi. Pag nanatili siya dito matapos ang ginawa niya, baka magtagpo lang ulit ang landas nila ni Javier. Nais muna niya na makalimot sa kahihiyang dinadala niya. Pasensya ka na. Naipasa ko sa iyo mga problemang ito. Inay, wala pong problema basta po para sa pamilya natin. Tumango na lamang ang ina niya habang siya'y dala pa rin sa isipan ang mainit na gabi na pinagsaluhan nila ni Javier. Buntis ka? Ho, hindi naman ho inay. Baka talagang sumamalang ang sikmura ko. Paliwanag ni Isabel. Naduwal kasi siya at bumaliktad ang sikmura niya nang maamoy ang luya. Hindi niya gusto ang amoy nito na sobrang weird kasi hindi naman siya dating ganito. Isabel, huwag mo kong niloloko. Papunta ka pa lang ay nakabalik na ako. Buntis ka, sigurado ako. Paano kang mabubuntis si wala ka namang nobyo? Hindi alam ni Isabel ang isasagot niya. 1 buwan na ang lumipas simula na makalipat sila. Pero bakit panibagong pagsubok na naman yata ang dumating? Bakit siya buntis? Sinabi niya kay Javier na gumamit ng proteksyon pero hindi siya nito sinunod. Inay, hindi naman po siguro ko. Sino nga ma? Sino nga man ang dinadala mo? Mataas ang boses ng kanyang ina. Ipakilala mo sa akin ang nobyo mo. Hindi mo kailangan magtago. Oo, nasa tamang edad ka na. Pero bakit mo itinago sa amin ang kapatid mo? Gusto kong makilala ang ama ng batang dinadala mo. Inay naman, hindi nga ho ako buntis. Pinagpipilitan ni Isabel kahit na napagtanto niyang 1 buwan na pala siyang delay. Bumili ka ng PT. Utos nito sa kapatid niya. 2 bilhin mo para makasigurado sa resulta. Mabilis na sumunod ang kapatid niya habang siya hindi alam ang gagawin. Napaupo siya sa couch habang nakayuko. Hindi alam kung dapat na ba niyang sabihin. Maayos naman na kasi sila. Nakabawi na sila sa buhay. Hindi na nga lang sila mayaman. Ngunit masaya naman sila. Hindi mo masabi sa akin kung may nobyo ka o sino bang ama. Bakit? Wala bang amang pinagbubuntis mo? Inay, kung buntis nga po ako, wala na po kung balak ipaako itong bata sa ama niya. Sarili ko naman pong desisyon yun. Sa akin po ang batang ito. Palalakihin ko po siya nang hindi humihingi ng kahit anong tulong sa ama niya. Matigas na paninindigan ni Isabel. Please po, ayoko pong sabihin kung sino ang ama niya. Hindi pwede ang gusto mo. Ginawa ninyong 2 yan. Kaya dapat kasama mo din siya sa hirap. Inay, nagpabayad lang po ako. 1 gabi lang po yun para sa pera na kailangan ko. Hindi ko po siya sasabihan dahil unang-una wala po ito sa plano. Hindi ko lang po inasahan na may mabubuo pala kahit na 1 gabi lang yun. Malakas siyang sinampal ng kanyang ina. Tinanong kita ng maayos kung saan galing ang pera. Sabi mo fundraising ng mga katrabaho mo kaya naniwala ko sa'yo. Pero bakit mo kami niloko? Sa tingin mo matutuwa ako na ibinenta mo ang sarili mo? Hindi ko pinangarap yun para sa mga anak ko. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Wala akong sinabi sa'yo na problemahin mo ang hospital bills. Dahil handa na ako lumuhod sa mga tiyahin mo, mapahiram lang ako ng pera.
Ngunit sabi mo ayos na. Sa hindi ko malaman na dahilan. Isabel, sinira mo ang buhay mo. Malakas na napahagulgol ang kanyang ina. This is all my fault. Sana nalaman ko agad na bumagsak na pala ang kumpanya. Sana nagawa kong makatulong sa ama mo. Inay, sorry po talaga. Gusto ko lang naman pong tumulong sa paraan na alam kong mabilis kong makukuha ang pera. Ayaw ko na pong lumapit pa kayo sa ibang kamag-anak natin. Kasi hinuhusgahan lang nila tayo. Sinisisi nila si Daddy dahil naging pabaya daw ito sa negosyo. Bakit ka palalapit sa kanila? Kung minamata ka lang naman nila. Hindi ko po kayang tiisin na pagsalitaan kanila kaya gumawa na lang ako ng paraan. Umiiyak na din si Isabel. Hindi ko naman po pababayaan tong bata. Wala po siyang kasalanan. Dala lang po ito ng kagipitan, Inay. Sana po matanggap ninyo ang batang pinagbubuntis ko. Magiging matatag po ako. Niyakap siya ng kanyang ina. Hindi naman kita itatakwil. Nalulungkot ako na nagagalit sa sarili ko kung bakit pa yan nangyari sa'yo. Nak, mahirap ang desisyon na ginawa mo. Ngunit hindi naman kita maaaring pabayaan. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo at wala akong hangad kundi mapaayos kayo. Maya-maya, dumating ang kapatid niya dalang 2 piti. Napakalma na siya ng kanyang ina. Nakapag-usap na sila ng maayos na kung ano man ang resulta, matatanggap nila at aalagaan nila ang bunga ng sakripisyo ni Isabel. Positive po. Halos matumba si Isabel nang maibigay ang resulta sa kanyang ina. Umiiyak na inalalayan siya ng kanyang kapatid dahil maging ito nalulungkot sa kanyang sinapit. Si Cheska, ayaw niya itong makaramdam ng guilt kaya niyakap niya ito. Wala kang kasalanan. Desisyon iyon ni ate. Masaya ako na gumaling ka na at makakapag-aral ka na ulit. Itong pamangkin mo, mahalin mo siya. Pinahimas niya ang kanyang tiyan kay Cheska. Hindi mo sisisihin ang sarili mo ha? Tumango ito. Mahal na mahal kita ate. Mahal na mahal ko din ang magiging pamangkin ko. Magiging masipag at magaling ako ate para pag-graduate ko, ako naman po ang babawi sa inyo ni inay. Hindi na sila nag-usap-usap pa tungkol sa kung sinong ama ng ipinagbubuntis niya. Basta nag-focus na lamang sila sa kanya at sa bata. Wala siyang balak sabihin kay Javier na nagbungang isang gabing pinagsaluhan nila dahil malinaw sa kanya nang pang isang gabi lang yun para sa pera at hindi para umako ng ipagbubuntis niya. Masama lang din ang loob niya dahil sinabi niyang gumamit ito ng proteksyon pero nasunod ang gusto nito at hindi siya pinakinggan. Sana talaga hindi na muling magtagpo ang landas nila. Dahil ayaw niya nang mabuksan pa ang lihim na to na muli niyang dadalhin. Himas ni Isabel ang tiyan niya. Baby, sorry talaga kung nadadamay ka pa sa ginawa ng mama mo. Ngunit kaya naman kitang alagaan anak. Hinding-hindi kita ibibigay sa ama mo. Babawi si mama sa mga kasalanan niya. At ibibigay ko ang buhay na nararapat para sa iyo nang hindi umaasa sa kahit na sino. Ito ang pangako ni Isabel sa anak niya at sa kanyang sarili. 2 taon nang nakalipas. We're back. Nakangiting wika niya bago napasulyap sa ina niya, nakaraga ang anak niya. Bumalik na sila makalipas ang 2 taon na pamamalagi sa probinsya. Graduate na kasi ang kapatid niya at mas maraming oportunidad dito sa syudad. Siya naman ay babalik din sa dati niyang trabaho. Nakaahon-ahon na sila sa problema. Wala na silang utang na kailangang bayaran. Nakaipon na din ang kapatid niya. Mama! Umiiyak ang anak niya at nais magpakarga sa kanya. Nakangiting kinuha niya ito sa ina. Babae ang naging anak niya at talaga namang napakaganda. Pinalaki niya itong may disiplina kahit pabata pa lamang. Malambing at sweet si Candice. Sige na, pumasok na kayo sa loob at kami na ni Cheska dito sa mga gamit. Napatango naman siya sa ina. Napakasaya niya dahil nagawa na rin nilang bumalik. Hindi siya natatakot dahil 2 taon na ang lumipas. Paniguradong limot na siya ni Javier at napatawad na ni Isabel ang sarili niya kaya nga wala na siyang pangamba. Mama, muling tawag ng anak niya kaya napangiti siya dito. Candice anak, anong gusto mo? Hindi pa kasi ito makapagsalita ng matuwid dahil 2 taon pa lang naman. Hindi na rin naman na ito dumidede sa kanya. Pinagboti na lang niya dahil plano na nga niyang bumalik sa trabaho. Milk? Gusto mong mag-milk? Ipinagtimpla niya ito ng gatas. Pumasok ang ina niya, dala ang ilang mga gamit.
Nakapaghanap ka na ba ng kumpanya na a-applyan? Tanong ng ina niya habang nakatitig sa kanya. Sigurado kang kaya mong bumalik ha. Masaya naman ang buhay natin sa probinsya. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Nay, mas marami pong oportunidad dito sa Manila. Mas makakaganda na dito na po ulit. Si Candice, ayaw ko naman ho na lumaki siya na hindi man lang maranasan ng magagandang bagay dito. Don't worry po, mag-iingat po talaga ako. Hindi po kami magtatagpo ulit ni Javier. At kung hindi po maiwasan, ay ako na pong bahalang gumawa ng paraan. Napangiti naman ito. Ikaw ang bahala. Ikaw naman ang nakakaalam sa mga gagawin. O sige na, inaantok na din si Candice. Ako nang magpapatulog. Ihahanda mo pa ang resume mo, hindi ba? Tumango siya. Bukas na siya mag-a-apply. Maganda ang kumpanya. Maganda rin ang pasahod. Si Cheska ang nagrekomenda sa kanya dahil mas nauna si Cheska na umuwi sa Manila kumpara sa kanila. Inasikaso nilang magkapatid ang mga gamit kahit ginabi na sila para bukas ay wala na siyang kailangang gawin. Mauna na po ako. Sa daan na ako mag-aalmusal. Wika niya sa ina bago mabilis na lumabas sa bahay. Hindi kasi niya talaga gustong nahuhuli. At isa pa, diretso interview na raw ang kumpanya na pag-a-applyan niya. Good morning po. Bati niya sa guard bago hinabol ang elevator na pasara. Napabuntong hininga siya dahil tila hindi niya na ito maaabutan. Pero bigla na lang may nagbukas nito. Salamat po talaga. Bakit ba nagmamadali ka? Tanong nito na may friendly na ekspresyon. Sa tingin niya'y empleyado ito sa kumpanya. Nag-a-apply po kasi ako at ayokong malate kasi baka hindi po ako matanggap. Sayang naman po yung opportunity na to. Sa tingin ko maganda ang pasahod sa kumpanya ninyo. What if masungit ang boss? At kaya mo ba ang pressure? Takang tanong pa nito na parang ini-interview siya. Ngunit iniisip niya na baka matagal na ito sa kumpanya kaya nais lang siyang payuhan. Boss naman po siya at para naman yun sa company niya so normal lang pong maging istrikto. Hindi naman po ko bago sa ganitong trabaho kaya madali lang po ko makapag-adjust. O sige, papasok kita. Ho, talaga po? Salamat po talaga sir. Isabel nga po pala. Nice to meet you po sir. Bumukas na ang elevator. Paglabas nila, napakunot ang noo niya kasi parehong floor pala sila. Ngunit nabigla siya nang tawagin itong boss. Nakapila na po ang mga i-interviewin. May nakuha na ako. Sinulyapan siya nito. This is Isabel. Bukas pwede ka nang mag-start. Nanlaki ang mata ni Isabel dahil nalaman niya na ang nakausap pala niya ay ang mismong CEO. Nice to meet you Isabel. Wika pa nito bago pumasok sa opisina. Para siyang lutang pero masaya. Grabe, hindi niya akalain na makakasabay niyang CEO at magiging sekretarya na agad siya. Sa labas ng building, tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Cheska para ibalita ang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Sa kabilang banda, ang walang alam na si Javier ay abala sa pagpirma sa mga papers nang tumawag ang kaibigan niyang si Anthony. May sekretarya na ako nakuha. Hindi mo na ako kailangang pahiramin pa ng isa sa mga tao mo. Okay, sige. She's pretty cute. Isabel ang pangalan niya. Ibababa na sana niyang tawag pero siya'y natigilan. Isabel? Takang tanong pa niya kung tama ang narinig niya. Pamilyar kasi ang pangalan. Hindi niya makakalimutan ng babaeng nagpabayad sa kanya para isalba ang pamilya nito sa paglubog sa kahirapan. Ngunit baka naman mali lang siya. Hindi naman siguro ito yung Isabel na yun. Malabo, matagal na silang hindi nagkita. Dahil isang gabi lang naman yun, walang espesyal sa nangyari. Bakit kilala mo? Takang tanong ni Anthony. Hindi. Binabana niya ang tawag. Mali lang siya ng iniisip. Ngunit bakit ba hindi niya malimutan ng babaeng yun? Lagi na lang itong sumasagi sa kanyang isipan. Napabuntong hininga si Javier bago iwinaksi sa isipan ito. Busy na naman. Napalingon siya sa pumasok na si Shane. Dinalhan na naman siya nito ng lunch. Si Shane ay ang kanyang batchmate na naging ex ni Anthony at ngayon naman siya ang pinupormahan. Ngunit hindi siya interesado kaya hindi niya ito pinapansin. Ito lang naman na makulit talaga eh. Wala talaga siyang magawa kundi pabayaan ito dahil ayaw niya ng dagdag isipin. Iniluto ko ang paborito mo. Si tita kasi tinanong ko siya. So pinag-aralan ko talaga kung paano to gawin. Hindi mo naman kailangang mag-effort. Wala naman akong balak na mag-lunch dito. Magkikita kami ni Anthony. Pagsisinungaling niya.
Si Anthony na naman ang dahilan mo. Bakit ba hindi mo ko pinapansin? Ex ko naman na si Anthony at wala nang masama kung… Shane, busy ako. Basta, kainin mo ang niluto ko. Wika nito bago lumabas na. Napatitig siya sa lunch na bigay nito bago tinext si Anthony kung gusto ba nito ang pagkain na dinala ni Shane. Ngunit malutong na mura lang ang naging reply nito sa kanya kaya naman natawa siya. 4:00 nag-out na siya. Dumiretso siya sa bagong bukas na restaurant para mag-dinner bago umuwi na. Hindi siya kumakain ng cook-home meal dahil luto lang ng ina niya ang kanyang kinakain. Mag-isa lang si Javier. Nakasanayan na niyang kumain mag-isa at para naman sa kanya, hindi naman iyon malungkot. Ilang minuto na paghihintay sa in-order niyang steak pero nang sisimula na sana niyang kumain, ay nahagip ng mata niya si Isabel. Papasok ito. Hindi maalis ang tingin niya sa dalaga dahil hindi naman niya inaakalang magkikita pa pala sila nito. Napansin na din pala siya nito kaya nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Pero mabilis itong lumakad palabas, hila-hila ang kasama nito. Napakunot ang kanyang noo at agad itong hinabol. Bakit ito umiiwas? Dahil ba nahihiya ito? O dahil ayaw na nitong maalalang nangyari sa kanila? Isabel, tawag niya nang maabutan niya ito sa labas. Cheska, sa kotse ka na muna, susunod na ako. Mabilis na utos nito sa kasama bago siya hinarap. Napatitig muna sa kanyang kasama nito bago sumakay sa kotse. Siya naman ay napangisi. Bakit? May nagawa ba akong kasalanan? Long time no see, Isabel. Hindi mo na lang dapat ako pinansin. Sana hindi ka na lumapit pa. Masaya na ako sa buhay ko at sana panatilihin mong sekreto ang pakiusap ko sa'yo. Aalis na ako. Paalam pa ni Isabel pero hinawakan niyang braso nito upang pigilan. Sa tingin ko may tinatago ka kaya ka umiiwas. What is it, Isabel? Since that night, nawala ka na parang bula. Magiging tapat ako sa'yo. Pinupuntahan pa kita sa bahay ninyo pero wala ka na daw doon. Bakit mo naman yun ginawa? Hindi ito makapaniwala. Simple lang. Dahil gustong gusto ko ang performance mo. Gusto kong mag-avail ulit. Pabor naman sa'yo yun, diba? Natawa pa si Javier. Pero nawala ka na parang bula. What happened? Sobrang ikinahihiya mo ba talagang nagawa mo? O may iba pang dahilan? Bakit mo inaalam? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Nagawa ko ang gusto mo. At sapat na ang perang binayad mo panimula namin. Oo, ikinahihiya kong ginawa ko. That's the reason. Matigas nitong paliwanag sa kanya habang titig na titig sa mga mata niya. Pwede na ba akong umalis? Sana hindi na kita makita. Kasi ikaw naman talagang dahilan kung bakit ako lumayo. Tumalikod na ito. Make sure na yun lang ang dahilan. Ito lamang ang sinabi niya bago bumalik na sa restaurant upang ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Baka akala lang niya nagsisinungaling ito. Te, may problema ba? Napukaw ang malalim na iniisip ni Isabel nang magtanong si Cheska. Napailing-iling siya. Hindi nito pwedeng malaman na iyon ang ama ni Candice. Inay lang niyang nakakaalam na isang bilyonaryo ang ama ni Candice. Dahil sa mga salita ni Javier, mukhang kukuhanin nito ang anak niya oras na malaman nito ang totoo. Tila lumiliit ang kanilang mundo. Sa susunod, baka si Candice nang makita nito. Paano na? Bigla siyang natakot at nais na namang tumakas. Pero ang trabaho niya'y sayang naman. Magandang trabaho yun at makakaipon pa siya ng mas malaki para sa future ng anak niya. Bakit parang kilalang kilala ka niya? Hindi pa rin mawala ang pagtataka kay Cheska. Oo, nakasama ko dati sa trabaho. Umuwi na lang tayo, nawalan na ako ng ganang kumain sa restaurant. Mas gusto ko pala yung luto ni inay. Ayaw niya pa uwi sa kapatid, hindi naman na ito nagtanong pa. Agad na sinalubong ni Isabel ang anak niya. Mama! My daughter, may lovely Candice. Miss mo ba si Mama? Nandito na si Mama, pero bukas na lang pasalubong mo, pwede ba? Bakit parang balisa ka? Napansin pala ng kanyang ina. Inay, may sasabihin po ako sa inyo. Napabuntong hininga pa si Isabel bago binaba ang bata. Sa kwarto mo po para walang makarinig. Tumango naman ito. Si Candice, hinayaan nila sa lapag na maglaro. Pumasok sila sa silid. Inay, nakita ko po ang papa ni Candice sa restaurant na dapat sanang pagkainan namin. Natatakot niyang kwento. Parang pinaghihinalaan niya po na may tinatago ko. Baka sa susunod, paimbestigahan niya ako. Inay, kaya niya po yun kasi mayaman siya. Hindi niya malalaman.
Palalabasin natin na anak ni Cheska si Candice kung mangyari man na paimbestigahan ka niya. Tumango siya. Niyakap naman siya ng kanyang ina na nag-aalala din dahil sa kanyang ibinalita. Hindi ako papayag na makuha niya ang apo ko. Sa atin lang si Candice. Matigas na paninindigan ng kanyang ina. Lingid sa kaalaman ni Isabel na paiimbestigahan talaga siya ni Javier. Hindi kasi ito mapakali na sa tagal nitong nawala, muli silang nagkita. Samantalang ni anino nito noon, hindi niya natagpuan. Alamin mo lahat as soon as possible. Sa tingin ko talaga may inililihim siya sa akin. Biling niya sa taong kinakausap. Ipagbigay alam mo agad sa akin kung anong impormasyon ang makuha mo. Ibinabana niya ang tawag. Napatitig siya sa kisame. Napakalaking puwang ang naiwan ni Isabel. Pero nang makita ulit ito, bigla na lang nawala yun. Bakit niya nararamdaman ito? Hanggang kailan niya hihintay na masagot ang mga tanong sa kanyang isipan? May asawa at anak na kaya ito? 2 taon na rin, pero wala pa rin itong pinagbago. Maganda pa rin ito. Good morning po, sir. Bati ni Isabel sa boss niyang si Anthony. Nauna pa siya dito dahil ganado talaga siyang magtrabaho ulit at gusto niya na pagpasok nito sa opisina, nagawa niya ng mag-ayos-ayos. Isabel, sobrang aga mo naman yata. Takang tanong nito nang mailapag ang dala. Pwede bang malaman kung may meeting ako today? Tanong pa nito kaya agad niyang kinuha ang iPad. Yes sir, 10:30 po ang start ng meeting with Mr. Gomez. Mag-golf din daw po kayo. Paliwanag niya mula sa seryoso at formal na ekspresyon niya. I forgot about that. Sige, may oras pa naman para mag-breakfast, di ba? Hindi kasi ako nakapag-almusal. Samahan mo na ako. Aya pa nito na hindi niya maaaring tanggihan dahil sekretarya lang siya nito. Don't bring the iPad. Breakfast lang naman. Iwanan mo na lang muna ang work pag nasa labas ka. Bilin pa nito kaya naman mabilis niyang ibinaba ang iPad. Tahimik lang siya na nakabuntot sa CEO. Hindi kalayuan sa company building ay may masarap na kainan daw, kaya naman nilakad lang nila. Simple lang ang restaurant pero mukhang masarap ang mga luto. Tamang-tama dahil hindi naman talaga siya nakapag-almusal kanina sa pagmamadali niya. Mahirap kasing tanghaliin siya dahil unahan sa bus. Imbis na maghagard ay mas gusto niyang maging maaga. Si Cheska kasi gumagamit ng kotse dahil hindi pa naman siya gaanong bihasa na mag-drive. The food is good, no? Tumango siya bago sumagot. Yes sir, salamat po sa libreng breakfast. Nasa labas naman so you can call me Anthony. Ayoko talagang sinasama ang trabaho sa labas eh. Paliwanag nito na nauunawaan naman niya kaya sinunod at ginalang na lang niyang pakiusap nito. Here, nilagyan ni Anthony ng asparagus ang plate niya nang mapansin nito na nasarapan talaga siya. Salamat. Habang tahimik silang kumakain, hindi nila namalayan na may nagmamanman pala sa kanila. Ito ay ang taong kinuha ni Javier para mag-imbestiga kay Isabel. Ibinalita agad kay Javier, kaya naman hindi siya makapaniwala na si Anthony ang kasama nito at kay Anthony na pala ito nagtatrabaho. So tama nga ang kutob niya sa binanggit ng kanyang kaibigan. Habang nakatitig sa litrato, tinawagan niyang kaibigan, ngunit hindi ito sumasagot. Malamang ay abala sa pagkain kasama si Isabel. Iniwanan na lamang niya ng mensahe ang kaibigan na kitain siya nito sa bar na madalas nilang tambayan. Bandang 8:00, tsaka lang tumawag ang kaibigan. Bro, may problema ba? Busy ako kanina. Bungad na paliwanag nito nang sumagot siya. I know. Si Isabel masaya ba siyang kasama? Ha? Sekretarya ko bang tinutukoy mo? Yeah, tama ka. So ibinenta na rin ba niya ang sarili niya sa'yo? Let's talk later. Sa dating tambayan, ihahatid ko pa siya. Umiba ang tono ng boses nito. Hintayin mo ko kung nandyan ka na. Bilin pa nito bago binaba ang tawag. Dumating naman si Anthony 1 oras lang ang nakalipas. May problema ka sa sekretarya ko? Naka one night stand ko ang babaeng yun at punteriya talaga niyang mga mayayaman. So ibinenta niya na ba ang sarili niya sa'yo? Muling tanong ni Javier. Javier, I don't know about the past of that person. She's my secretary. Maayos naman siyang magtrabaho. Let's not talk about. Pinutol niya si Anthony. Pinaiimbestigahan ko na siya at kapag nalaman kong may tinatago siya sa akin, magsisisi siya. Napabuntong hininga na lang si Anthony. Boss mo ba ang naghatid sa'yo, nak? Tumango si Isabel sa tanong ng kanyang ina. Hala, super pogi niya pala ate. Single ba siya? Baka naman ate, ilakad mo naman ako.
Sobrang kilig ni Cheska habang nakakapit pa sa braso ng ina nila. Candice, gusto mo ba siyang maging tito? Dinamay mo pa yung anak ko sa kakirengkingan mo. Hindi ko gagawin yun dahil amo ko siya. Nakakahiya na ilalakad ko siya sa'yo, samantalang sekretarya lang naman ako. Ngunit tama ka, pogi nga siya. Natawa si Isabel. Hindi lang siya basta pogi, kasi mabait siya. Dalawin mo ko sa kumpanya, dalhan mo ko ng pagkain, makikita mo siya. Panunukso niya sa kapatid na gustong-gusto naman habang siya'y pagkain lang ang habol niya. Go! Bukas, dadalhan kita ate ko. Cheska, napaka-OA mo. Mahiya ka nga sa pamangkin mo, nakatingin pa sa'yo. Baka akalain na papano ka na. Saway ng ina nila. Ikaw din Isabel, trabahong unahin mo't wag kung ano-ano. Gusto kong mag-focus muna kayo sa mga sarili ninyo at dito kay Candice bago mag-love life. Pangaral ng ina nila na ikinatahimik nilang magkapatid. Inaya siya ni Cheska sa sala upang sila'y magkwentuhan. Para naman wala ang ina nilang KJ, lumayo na lang sila. Crush na crush nga talaga ni Cheska si Anthony, kaya natatawa na lang din siya. Hindi naman nagpuyat ang dalawa dahil may mga trabaho pa sila. Gaya ng nakasanayan, maaga na naman si Isabel at masilim pa nang siya'y pumasok. Dahil may 1 oras pa, dumukdok na muna siya sa desk niya upang umidlip. Nagising lang siya nang may maramdaman siyang tao. Napasinghap siya nang makita si Javier. Shh, ako lang to. Barito ng boses nito bago sinuri ang opisina. Baka tanghaliin ang boss mo. Nalasing kasi kagabi. Bakit nandito ka? Anthony is my best friend. Nanlaki ang mata ni Isabel. Sobrang liit naman ng mundo para sa kanilang dalawa. Sunod-sunod na napalunok si Isabel habang iwas ang tingin. Nakakagulat ba? Don't worry. Alam na rin naman niya kagabi lang. Hindi ko naman sinabing umalis ka dahil ang kilala ko ang boss mo. Anthony is very professional when it comes to business. He won't mind kung nabayaran pa kita. Natawa itong bahagya. Bakit ba pumunta ka dito? Wala naman akong obligasyon sa'yo. Tinapangan ni Isabel ang loob niya upang harapin ang mayabang na si Javier. Malakas ang kutob ko. Gusto ko lang maalis sa mga tanong sa isipan ko, Isabel. But anyway, nice to see you again. Wala pa rin kupas ang ganda mo. Ikaw ba'y may asawa at anak na? Tanong pa nito habang hinahaplos ang buhok niya. Wala. Good. Pwede pa pala ulit kitang angkinin. Don't worry. Mas mataas ang price ngayon. Hinapit nito ang bewang niya pero sinampal niya si Javier. Hindi na ako nagpapabayad. May maayos na akong trabaho. Nilimot ko ng ginawa kong kadesperadahan. Sana ikaw din kalimutan mo na. Paano kung ayoko? Ire-report kita ng harassment. Lumabas na ito't hindi na nagsalita. Siya naman ay napaupo sa panghihina dahil sa inaasal ni Javier. Bakit tila hindi maganda ang umaga mo? Nahiya si Isabel nang mapansin ng kanyang boss ang pagiging tulala niya. Hindi naman po. Ganito lang po talaga ako minsan. Sinasaulo ko po yung mga dapat kong gawin para hindi po ako malito. Naiilang ka po ba, sir? Pwede po akong lumabas. No, ayos lang, I understand. Ngunit pwede ba akong magtanong? Si Javier Solomon, kilala mo siya di ba? Hindi na siya nagsinungaling pa. Yes po. He's my best friend. Pero wag kang mag-alala. Ano man ang relasyon mo sa kaibigan ko, ilabas na ako. Hindi ko sinasama yun pagdating sa business. Sabihin mo sa akin kapag ginulukan niya sa oras ng trabaho. Hindi ako nagtotolerate ng kaibigan na alam kong mali ang ginagawa. Nakakatuwa naman na ganito ang mindset ni Anthony. Bagay na bagay ito sa kapatid niyang si Cheska na maunawain din. Sana lang talaga, dalawin siya ni Cheska para makasilay ito. Samantalang si Javier, nakatanggap ng balita mula sa kanyang tao. Isang balita ang nakabigla sa kanya. Totoo ang kutob niya. May malalim na dahilan si Isabel para bigla na lang itong maglaho. Nabuntis niya ito. Ngayong alam niya na ang katotohanan, hindi niya mapapalampas ang ginawang pagtatago ni Isabel sa anak niya. Bilang ama nito, may karapatan din siya. Unang-una, hindi niya itinakwil ang bata. Itinago ito ni Isabel sa kanya kaya hindi man lang niya nasuportahan at nagawang alagaan ng anak niya. Sa labis na galit, sinugod niya ito sa opisina ni Anthony at wala siyang pakialam kahit na mag-iskandalo pa siya. Hindi niya matanggap na ipinagkait ni Isabel ang bata sa kanya. Sinipa ni Javier ang pinto kaya kumalabog ito. Lumabas ka dyan. Malakas niyang sigaw kaya naman agad na bumukas ang pinto at si Anthony ang bumungad. Bakit? Bakit nag-iiskandalo ka sa opisina ko?
Inis na inis si Anthony sa kanyang inaasal. Nawawala ka na ba talaga sa sarili? Oras ng trabaho. Kung may nais kang sabihin sa kanya, hintayin mo mag-out siya. Tumabi ka. May kailangan ako sa babaeng yan. Malaki ang kasalanan niya sa akin. Masamang titig ang ibinaling niya kay Isabel. Wala kang karapatan na ilayo sa akin ang anak ko. Dapat sinabi mo sa akin na buntis ka pala. Dapat hinayaan mo kong maging ama sa kanya. Natutop ni Isabel ang bibig nito dahil sa takot at gulat. Sabi ko naman sa'yo, malalaman kong tinatago mo. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Malamig niyang utos bago akmang lalapitan si Isabel nang pigilan siya ni Anthony. Pinupuwersa mo siya. Anthony, wala kang kinalaman sa problema na to. Kaya tumabi ka. Mali ang ginagawa mo. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Bigyan mo ng pagkakataon. Luhaan na lumapit si Isabel. Parang ahawa mo na. Sa labas na lang natin to pag-usapan. Madadaan naman to sa maayos na usapan. Ipapaliwanag ko ang sarili ko sa'yo. Kaya kung pwede lang wag ka nang mag-iskandalo pa dito. Pasensya na, sir. Baling pa nito sa kanyang kaibigan. Siya naman ay naunang lumabas para pakinggan ang paliwanag ni Isabel. Ipaliwanag mo. Basag niya sa katahimikang namayani sa kanilang pagitan. 1 buwan, bago ko nalaman na buntis na pala ako. Natakot ako. Binayaran mo lang naman ako at wala sa usapan na mabubuntis ako. Ayaw kong ipaako sa'yo dahil consequence iyon ang ginawa ko. Pero sana wag mo namang kuhanin ang anak ko. Ayokong mabigla si Candice dahil hindi niya pa mauunawaan sa ngayon. Napakabata pa niya. Hinawakan pa nito ang braso niya. Gagawin ko lahat. Payag akong maging parausan mo, wag lang ang anak ko. Isabel, anak ko din siya. Gusto ko ding maging tatay sa kanya. Gusto kong maramdaman niya na mahal ko siya. Sana sinabi mo sa akin, hindi ka dapat nagdesisyon. Patawad talaga. Mariing napapikit si Javier. Sa akin na siya titira. Kung gusto mo sumama ka hanggang sa makilala na rin niya ako bilang ama niya. Pero baka husgahan lang siya. Baka hindi siya matanggap ng pamilya mo. Dahil ang ina niya'y binayaran mo lang. Natatakot akong apihin nila ang anak ko. Sana nauunawaan mo ko. Sige, pero hayaan mo kung makilala ako ng anak ko. Oo, gagawin ko yun. Ipakikilala kita sa kanya. Pinahid niya ang luha nito. And also, stop crying. I'm not gonna hurt you. Ikaw ang tumakas sa akin. Handa naman akong panagutan ka eh. Malambot ang ekspresyon ni Javier. Sa itsura kasi ni Isabel, tila ba napakarami na nitong pinagdaan ng hirap. Tumango ito kahit umaagos pa rin ang luha. Hinatid niya na ito. Sinabi na lamang niya kay Anthony na hindi na muna makakapasok si Isabel dahil may kailangan pa silang asikasuhin. Sa pagpasok niya sa tahanan nila Isabel, isang batang babae ang sumalubong. Mama! Naiilang na kinarga ito ni Isabel. Hindi makatingin sa kanya pero nginitaan lang niya ang bata. Hay, ito lamang ang nagawa niyang sabihin. Candice anak, mag-hi ka din sa kanya. He's a good man. Mabilis ang tibok ng puso ni Javier. Isabel, lumabas ang ina nito na may seryosong aura. Bakit isinama mo siya dito? Hibang ka na ba? Inay, magpapaliwanag po ako. Wag na po muna sa harapan ni Candice. Sa kusina na lang po. Aya pa nito sa ina. Habang siya at si Candice, kasamang kapatid nitong si Cheska, ay naiwan sa sala. Paano mo nalaman? Tanong ni Cheska habang siya'y sinusuri. Ginamitan ko ng pera. Simpleng sagot niya. Masakit ang pinagdaanan ng ate ko para makaharap siya ng matapang sa'yo. Sana, unawain mo din na nagsakripisyo siya. Pero pwede ka namang magalit. Ngunit hindi mo pwedeng sumbatan ng ate ko. Sana naisip rin ninyo na ama ko. Bata lang ang habol mo, di ba? Pwes itigil mong paglalandi sa ate ko. Akala mo hindi ko pansin? Tingin mo palang alam na alam ko na. Tantanan mo ang ate ko. Binabalaan kita. Hindi nakakibo si Javier. Galit sa kanya ang pamilya ni Isabel. Hindi niya inaalis na magalit ang mga ito. Pero hinahabol lang din naman niya ang anak niyang itinagot inilayo sa kanya na sana nagawa niyang suportahan. Cause I'm sure na pati ate ko gusto mong maangkin, di ba? Muling tanong ni Cheska. May nangyari sa amin pero wala akong sinabi na maganda na ang malinaw. Ayokong masaktan lang ang ate ko. Lalong-lalo na, ayaw ko sa hambog na lalaki. Be thankful kasi papa ka ni Candice. Iniwan siya nito matapos magtaray. Hinayaan lang niya, imbis na makipagtalo. Napasulyap siya kay Candice na walang muwang. Na hindi siya nito nilalapitan at hindi rin naman niya alam ang dapat niyang gawin.
Si Isabel naman, kinakausap ng ina. At paglabas nila, tinawag siya ng ina nito. Bakit hindi mo kargahin ang anak mo? Para naman masanay na siya sa'yo at paunti-unting makilala ka ni Candice. Napatango siya. Inabot nito sa kanya si Candice. Para bang bibigay ang tuhod niya sa panlalambot na makarga ang anak niya. I'm sorry for not being there for you. Babawi ako, pinapangako ko. Sinulyapan niya si Isabel na galing sa pag-iyak. Nakuha mo ang ganda ng mama mo. Wikapan niya kaya naman si Cheska, bigla na lang napaubo. Let's eat ate, baka nalipasan lang ng gutom yan. Pasaring nito bago na unang pumunta sa dining area. Paano ba ang gagawin ninyong co-parenting sa apo ko? Malamang dadalaw lang siya mama, hindi naman pwedeng. Pinatigil at sinaway ng ina si Cheska na talagang may galit sa kanya. Ito'y usapan ng ate mo at ni Javier. Sa kanilang dalawang pagpapasya na kailangan nating igalang, Cheska. Ang nakaraan ay nangyari na. At tapos na. Kaya sana'y wag na nating balikan yon. Paliwanag nito na agree naman si Javier. Basta nais lang niyang makabawi sa anak niya. Gusto ko sanang sa akin na sila tumira. Napatingin si Isabel sa kanya. Bakit sa poder mo pa? Pwede naman sigurong natigilan ito bago muling nagsalita. Hindi yata makakaganda kung sa isang bubong lang tayo. Ayoko lang na may magalit sa akin na pamilya mo. Walang magagalit sa'yo. Bakit pati si ate gusto mong kasama? Malamang may balak ka. Ani Cheska. Inaalala lang kita ate. Ikaw ang sinisisi niya, diba? Hindi niya nga maunawaan na kailangan mo lang namang ibigay ang sarili mo kasi iniligtas mo kami ni mama sa mga utang. Hindi mo rin naman alam na gusto pala niyang maging ama sa nabuo ninyo eh. One night stand lang naman yun. Sana unawain ka niya para kasing gusto ka pa niyang pahirapan eh. Tinamaan si Javier sa sinabi ni Cheska. Hindi siya umimik, hinayaan lang niya itong magalit. Sinaway at pinagsabihan pa rin naman ito, pero may punto naman si Cheska. Sa tingin ni Javier, masyado siyang naging mayabang. Mas inuna niya ang galit at pride niya imbis na unawain si Isabel. Pasensya ka na sa kapatid ko. Inihatid siya ni Isabel sa labas. Hinawakan niyang kamay nito. Para ako nagising sa sinabi niya. For sure, mahirap ang dinanas mo sa pagdadala kay Candice hanggang sa pagluwal sa kanya. Para akong nilalamon ng konsensya ko ngayon. Pagakpa siyang natawa. Pwede ba akong bumawi, Isabel? Napaiwas ng tingin si Isabel. Oo naman, para sa anak mo. Pati sa mama niya. Wika niya bago hinapit ang bewang ni Isabel. Hindi ka naman nawala sa isipan ko eh. Hindi ko lang matanggap na after that night, nawala ka na parang bula. Pag-amin ni Javier. Nakita kita, hinayaan mo siyang mapalapit sa'yo. Bakit mo siya hinahayaan ate? Gustong mainis ni Cheska sa kanya at kitang-kita niya yun. Ngunit timping-timpi pa rin ito para marinig ang side niya. Hindi naman niya magawang magalit kay Cheska kasi alam ni Isabel na pinoprotektahan lamang siya nito dahil sa mga hirap at sakripisyo niya para sa pamilya. Papa siya ni Candice. Gusto ko lang na hayaan siyang bumawi sa bata. Iwas ang tingin ni Isabel. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko ate. Bakit mo naman siya hinahayaan? So tama ba iniisip ko? All those years na lumipas, hindi ka nag-boyfriend simula noon kasi siya ang gusto mo? Nahulog ka sa lalaking isang gabi mo lang naman nakasama? Hindi naman sa ganun, Cheska. Pero may mga bagay na mahirap kalimutan agad. Lalo't alam mong siya ang una ko. Ayoko lang na para bang pinalalawain ko sa kung sino-sino ang katawan ko. Yun ang rason ko kung bakit hindi na ako pumasok ulit sa relasyon. Bukod sa gusto kong mag-focus kay Candice, wala na din akong balak na magalaw ulit ng iba. Paliwanag niya dito, pero alam niya sa sarili niyang may kulang sa paliwanag niya na may hindi siya sinasabi. Ate, you need to protect yourself. Lalong-lalo na puso mo. Hindi mo nga sure kung gusto ba ng taong yun na mabuo kayo o ginagamit ka lang niya para sa sarili niyang kasiyahan. What if katawan lang ang habol niya? What if after, gusto lang niya na makilala siya ni Candice tapos pag ayos na ibabasura ka na niya? Don't worry. Lagi ko namang tinatanggap ang consequence ng mga actions ko eh. Sa akin na lang to, Cheska. Pero salamat talaga sa mga pahit pag-aalala mo sa akin. Niyakap niya si Cheska bago nagpaalam na sasamahan na muna si Candice sa silid para mapatulog niya na ito. Habang pinapatulog ang anak, ay hindi maiwasang isipin ni Isabel kung ano nga bang kalalabasan ng paglipat nila sa poder ni Javier.
Babawi daw ito sa kanya. Napabuntong hininga siya. Ibig sabihin, may gusto ito sa kanya. Gaya nito, hindi rin naman siya nakalimot sa isang gabing pinagsaluhan nila. Ngunit hindi sa kanya manggagaling ang motibo na para bang gustong-gusto niyang makasama ulit ito. Nakaya nga niya na wala si Javier. Magagawa niya ulit yun. Ngunit kung ito ang susi para mabigyan nila ng buo at masayang pamilya si Candice, hindi niya palalagpasin yun. Parehas naman silang walang sabit. Ngunit parehas nga din kaya ng nararamdaman nila. 2 araw lang ang lumipas, sinundo na sila ni Javier para iuwi na muna sa bahay nito upang mas magawa niyang paglapitin ng mag-ama. Wala naman ang sama ng loob ang kapatid niya at ang ina dahil naniniwala ang mga ito na sa bawat desisyong ginagawa niya ay karapatan daw niyang magpasya kung alam niyang mas ikakaganda. Itong bahay na to, bahay na rin ninyo kaya wag ka nang mahiya kung anong gusto mong gawin. Wika ni Javier habang karga si Candice na hindi naman na natatakot sa kanya. Ipakikilala ko siya sa lolo't lola niya bukas na bukas. Hindi ko pa kasi sila nagagawang sabihan about us and about what happened. Nakausap ko na din ang kaibigan ko na hindi ka na muna makakapagtrabaho dahil mananatili ka sa poder ko. Wala naman siyang angal, may isang tanong lang siya rito. Hanggang kailan kami dito? Simple pero makahulugan niyang tanong. Gusto ko lang malaman para makapaghanda ko kapag lumapit ito at hinawakan ng kamay niya. Ayaw mo ba akong makasama? Galit ka pa rin ba sa akin? Napakunot ang noo ni Isabel. Wala naman akong sinabing galit ako. Gusto ko lang na malaman para maihanda ko ang sarili ko. Sabi ko babawi ako hindi lang sa anak natin, kundi pati sa'yo, di ba? That means ayokong umalis ka. Hindi ka na ulit magtatago, Isabel. Gusto ko makapasok sa buhay mo't puso mo. Sana pwede pa, Isabel. Hindi niya alam ang isasagot niya. Hindi kita mamadaliin. Unti-unti lang hanggang sa magtiwala ka na sa akin. Hindi ako na humaling sa ibang babae. Ni walang pumalit sa'yo sa 2 taon mong pag-iwas sa akin. Napatitig siya kay Javier. Hindi mo na ako magtitiwala dahil ayoko magdusa sa huli dahil utu-utu ako. Tumango ito sa kanya. Siya ay inasikaso ng mga gamit habang si Javier ang nagbabantay sa anak nila. Mahalagang gamit lang ang dinala niya kaya hindi naman karamihan. Hindi rin sila sa iisang silid ni Javier. Sa iisang bubong lang, pero yung tabi sa kama ay hindi. Bandang 1:00, umalis si Javier. May pupuntahan lang daw at babalik din before dinner. Sila na lang naiwan ni Candice. Habang naglalaro ito, humanap siya ng mga pwedeng gawin para hindi siya mainip. Samantalang si Javier, pumunta sa magulang niya para sabihin na may apo na ang mga ito at kasama niya na ang mag-ina. Ngunit upang makapaghanda pa, nakiusap siya na bukas na lang pumunta ang mga ito. Sobrang saya naman ng ama't ina niya dahil matagal nang hiling ng mga ito na mabiyayaan ng apo mula sa kanya. Si Anthony din ay gulat na gulat pero masaya naman na pumayag si Isabel na kilalanin siyang ama ng anak niya. Sana naman alagaan mo silang mag-ina. Mabait si Isabel at matalinong babae. Hindi rin siya iskandalosa. Isipin mo to bro, kung ibang babae yun baka sinugod ka na't pinirahan pa, di ba? Paano ba ako makakabawi sa kanya? Paano ko ba maliligawan ng ina ng anak ko? Liligawan mo siya, seryoso? Bakit? Sumama ang tingin niya sa kaibigan. Bakit balak mo siyang agawin sa akin? Liligawan ko siya kasi gusto ko siya. Masama ba yun? Hindi ba pwede? Ikalma mo ang sarili mo. Pati ako pinagsesilosan mo pa. Halata namang gusto mo siya eh. Nalaman mo lang na bumalik siya, pinaimbestigahan mo agad. Sino ba namang baliw na lalaki ang gagawa nun, di ba? So sinasabi mong baliw ako? Natawa ito. Bigyan mo ng bulaklak tapos romantic dinner. Yan ang una mong gawin. Payo na lang nito bago na pailing-iling. Iba pala nasa isip ko. Napakunot ang noon ng kaibigan. Bakit ano bang nasa isip mo? Bala ko sanang gapangin siya mamaya. Halos masamid sa sariling laway ang kaibigan niya nang ipagtapat ang kanyang plano mamaya. Si Papa, pagtuturo ni Isabel sa anak niya. Matutuwa si Papa pag nagawa mo na rin siyang tawagin, Candice. Haplos niya ang buhok nito. Babawi siya sa atin. Naniniwala ko na gagawin niya, anak. Pero kailangan mo na ma-secured ni Mama, ha? Mama? Napangiti siya nang tawagin siya nito. Pap? Hindi pa nito mabuo, pero halos mapatalon talaga siya sa tuwa nang magsalita ulit ito. Galing-galing naman ang anak kong yan.
Niyakap niya si Candice at hinele-hele. Mahal na mahal ka namin, anak. Good evening. Napalingon siya kay Javier na may dalang bulaklak. Magandang gabi din. Tugon niya bago binabana muna si Candice. Si Papa, salubong ka kay Papa. Utos niya sa anak. Ilang sandali pa itong nakatayo lang bago lumakad ng dahan-dahan papunta sa ama. Si Javier, agad naman itong kinarga bago lumapit sa kanya. Para sa'yo. Inabot nito ang bulaklak sa kanya. Nak, handa lang ako ng dinner. Kay mama ka na muna. Hindi, ako na lang ang Hindi siya nito pinatapos. Ako na lang, maupo ka na muna. Iniwan na muna niyang mag-ina. Nilabas niya ang candle na binili niya para mas maging romantic ang kanilang dinner. Sinunod lang niya ang itinuro ng kaibigan sa kanya. Let's eat. Dinner is ready. Tawag niya kay Isabel at nang makita nito ang gawa niya, talaga namang nagulat ito. Si Candice ay katabi ni Isabel. Sa kabila naman siya, para bang dalawang dinidate niya. Natikman niya na maalat ang kaldereta. Pero hindi niya ito sinabi. Sige lang ang kain niya na para bang napakasarap. Ayaw niyang sa unang date nila ma-offend niya si Isabel. Masarap o hindi basta luto ni Isabel ay kakainin niya. Natutuwa ito nang makita siyang maganang kumain. Pero natigilan ito sa pagkain nang tikman ng kaldereta. Maalat naman pala tong luto ko. Wika nito bago sana aalisin ang plato niya para magsandok na lang ulit ng kanin pero pinigil niya ito. Bakit hindi mo sinasabing maalat? Tanong pa nito bago napabuntong hininga. Sinunod ko naman ang instruction ni Mama pero bakit umalat pa rin? Hindi ko ba talaga tansya? Isabel, ayos lang ang lasa. Napaalat lang naman at magagawa naman ng paraan. Lagyan na lang ng asukal. Suggestion niya bago kinuha ang asukal. Pampawala ng alat, then perfect na. Masarap ang luto mo. Ako na nagsasabi sa'yo. Ngunit hindi ito kumbinsido. Pasensya ka na, hindi ako magaling magluto. Si inay kasi talagang nagluluto sa amin. Sa susunod, o-order na lang ako kasi kailangan ko pang magsanay. Sabi ko sa'yo, ayos lang. Hindi mo dapat binababa ang sarili mo dahil lang sa napaalat ang luto mo. Candice anak, masarap naman ang luto ni Mama, di ba? Natawa naman si Isabel. Pati anak mo dinadamay mo sa pambobola. Sige na, kumain ka na kung ayos naman pala ang lasa dahil sa asukal. Tumango si Javier bago inubos ang nasa plato niya. After dinner, napansin ni Javier na inaantok na ang anak nila. Kaya naman imbis na si Isabel ang magligpit, nagpresinta na siya para si Candice na lang ang aasikasuhin nito. Pinatulog na muna ni Isabel si Candice sa silid nila. Ito ang katabi niya, pero may crib naman ito. Habang si Javier sa kabilang silid lang nila. Hindi naman mahirap matulog si Candice dahil antok na rin ito. Lumabas na siya para bumalik sa kusina kung saan ay iniwan niyang naguhugas si Javier. Napangiti siya nang mapagmasdan nito. Ngunit inayos rin niyang sarili nang mahalata siya nito. Javier, ako na dyan. Pahinga ka na. May pasok ka yata bukas. Wika pa niya pero hindi siya nito pinayagan. Ikaw ang dapat magpahinga. Nakakapagod ang mag-alaga tapos ikaw pang nagluto ng dinner natin. Bukas hindi rin ako papasok kasi pupunta ang magulang ko para makilala si Candice at pati ikaw. Sige. Ngunit mag-order na lang pwede ba? Hindi kasi talaga ako marunong sa pagluluto. Hindi mo kailangang kumilos bukas. Hindi ka katulong dito, Isabel. Ikaw ang ina ni Candice at ikaw ang magiging kasama ko sa binubuo nating pamilya. Napatango si Isabel. Itinago niyang kilig at pananabik na nararamdaman niya. Para naman kasing may nabuhay sa kanya na matagal niyang hindi naramdaman. Pinanood lang niya si Javier hanggang sa ito'y matapos. Sa salay na upo muna sila sa couch para magkwentuhan. Umiinom sila ng beer habang pinapakinggan ng kwento ng bawat isa sa ginawa nila ng buong araw. Hindi naman siya breastfeed kaya hindi makakaapekto kay Candice kahit uminom siya. Pwede nating dalawin lagi ang mama mo at kapatid mo tuwing Sabado. Para naman hindi ka rin nalulungkot. Sa Sunday naman sa magulang ko. Ayos lang ba yun sa'yo, Isabel? Oo naman, hindi mo ko kailangang alalahanin para sa anak natin ang ating ginagawa. Malumanay niyang tugon habang may nakabalandrang ngiti. This is not for Candice only. Inamin ko na sa yung nararamdaman ko. At ginagawa ko to para sa tiwala mo na nais kong makuha. Gustong gusto talaga kita, Isabel. Sana magawa ko pang makabawi at maalis sa isipan mong pagiging hambog ko. Hindi ko to ginagawa dahil habol ko ang katawan mo.
Ginagawa ko to kasi mahal kita at mahal ko si Candice. Hinaplos ni Isabel ang mukha ni Javier. Wala na akong ibang lalaki na pinapasok sa buhay ko, Javier. Sana kung magtitiwala ko sa'yo, sana walang magbago at sana mapanindigan mo kami ni Candice. Determinado si Javier. Hinawakan nito ang kamay niya at itinapat sa dibdib nito kung saan damang-dama niyang mabilis nitong tibok ng puso. Sa'yo lang ako naging ganito. Walang sino man ang nakapagparamdam ng ganitong kasiyahan sa akin, Isabel. Pakiramdam ko, nakumpleto ko. Napangunahan man ako ng pride at galit ko. Pero alam ko sa sarili kong nahulog ako sa'yo that night. Pinairal ko lang ang pride ko, kaya pilit kong nilalabanan ang sarili kong damdamin. Ngunit ngayon na bumalik ka na, hindi na ulit kita pakakawalan pa, Isabel. Sa mga oras na to, para silang sumusumpa sa isa't isa kahit wala pa naman sila sa simbahan. Pasok ka na. Wika ni Javier na hinatid siya sa labas ng pinto ng kwarto nila ni Candice. Salamat sa dinner date at salamat sa pakikinig sa mga kwento ko. Sobrang nag-enjoy ako sa usapan natin, Javier. Matamis ang ngiting ibinigay niya. Javier pa rin ba dapat ang itawag niya? Sa puntong to kasi, official na nilang tinanggap ang isa't isa kaya sila na talaga. Ngunit hindi mapakali ang isipan niya kung Javier lang ba o may itatawag na siyang nickname. Sige na, alis ka na. Tapos, pasok na ako. Nakatingin siya sa silid nito na nasa kabila lang nila. Good. Naputol siya sa sinasabi nang magsalita ito agad. Good night, baby. Namula ang pisngi niya. Napaiwas siya ng tingin at pilit na pinapanatili ang postura. Baby? Pakunwari pa siya pero wala naman siyang tutol. Yes, you're my number one baby bago si Candice. Sige, baby. Para silang bata. Ito ang nararamdaman niya sa mga oras na to. Pero yung kilig niya ay talaga namang sumasapaw. Hinila siya ni Javier patungo sa silid nito. Siya naman ay nagpatianod. Walang tutol. Isinandal siya ni Javier sa pader. Miss na miss kita. Tila hingalang boses nito o sadyang nagpipigil lang. Pero kung anong nararamdaman ni Javier ay parehas lang sa nararamdaman niya. Sabihin mo kung dapat akong magpigil. Tumigil at itulog na lang to. Hindi ako magdadalawang isip pero kung... Siya na mismong pumutol kay Javier sa pamamagitan ng halik niya. Ipinulupot ni Isabel ang braso niya sa batok nito habang mapusok silang naghahalikan. Bawat galaw nila ay kalkulado ni Javier. Bawat paghaplos nito ay talaga namang nakakapagbigay ng init kay Isabel. Madahan siya nitong inhiga sa kama. Napatitig muna si Javier sa kanya habang inihahanda siya nito sa nalalapit na digmaan. Nanlaki ang mata niya nang maramdaman ang bagay na iyon. Nang mga sandaling iyon, hibang na hibang siya at lunod masyado sa nararamdaman. Sa'yo lang to lahat, baby. Mahal na mahal kita, Isabel. Mahal na mahal din kita. Nang matapos, bumalik sila sa silid kung saan naiwan si Candice. Natulog na sila dahil patang-pata na rin ang katawan niya. Hindi naman na siya inistorbo pa ni Javier. Inayos nito ang kumot niya at hinayaan siyang makatulog. Nakatulog siya't nang magising, sikat na ang araw. Napabalikwas pa siya ng bangon. Nakaramdam din ng hapdi dahil sa 4 na oras ba naman. Lumabas siya upang hanapin ang mag-ama niya. Wala na kasi si Candice, baka kasama ito ni Javier. At pagpunta nga niyang kusina, nakita niya ang mag-ama na nagkakalat sa kusina. Si Candice ay hawak pa ang patatas, habang si Javier hinuhugasan ng mga gulay. Candice anak, hindi makapag-focus si Papa. Inalis niya ang patatas bago kinarga si Candice. Good morning. Bati niya kay Javier. Hinagkan siya nito sa noo. Dapat ipinahinga mo lang ang sarili mo. Gumagawa lang ako ng breakfast bago ka sana gisingin. Mahihirapan ka, tsaka tinanghali na nga ako. Napansin niya na t-shirt ni Javier ang suot niya sa pagmamadaling lumabas. Bigyan ko lang ng laruan si Candice tapos magpapalit na ako. Bakit? Bagay nga sa'yo yung t-shirt ko eh. Nakakaloko ang ngiti nito na tila may naalala. Binigyan niya muna ng laruan si Candice para makapaglaro ito. Hindi naman kasi ito malikot na bata. Basta may laruan, mananahimik na lamang. Upang may magawa, tumulong siya kay Javier. Ibaba mo ko, Javier. Malakas siyang tumawa dahil karga na nga siya nito't kinikiliti pa siya nito sa tagiliran. Para lang siyang papel sa lakas ni Javier. No, hindi kita ibababa.
Nagpasaway ka. Malakas pa rin siyang tumatawa. Pero naputol iyon nang makita sila ng ina nito na bigla na lamang pumasok sa kusina. Na hindi nila naramdaman ang presensya nito kasi nga naghaharutan sila. Tinapik niya si Javier para ibaba na siya nito. Hindi naman na ito nagpasaway pa. Hiyang-hiya siya sa ina nito pero nagawa pa rin niyang magmano. Pasensya na po. Si Candice po nasa sala. Wika niya pero nawala ang kaba niya nang bigla itong tumawa. Hindi mo kailangang mahiya. Normal lang sa magkasintahan ng magharutan. Dumaan din kami ng ama ni Javier sa ganyan. Si Candice, nakilala ko na siya at napakagandang bata. Ayun, ayaw nang bitiwan ng ama ni Javier. Inabot pa nito ang kamay sa kanya. Ikinagagala kung makilala ka. Naikwento ka na sa amin ni Javier kahapon pa. Dapat nga'y kahapon pa kami nandito. Pero nakiusap si Javier na ipagpabukas para makapagpahinga ka pa. Napakalambing nitong manalita. Nawala ang takot at kaba niya. Sa reaksyon at pananalita nito, tanggap na sila ni Candice ng magulang ni Javier. Hindi ito naging matapobre o nagtanong man lang ng estado ng kanyang trabaho. Sabi ko naman sa iyo bulong pa ni Javier bago hinawakan ng kamay niya. Wala kang dapat ikabahala, baby. Gusto ko ring makilala ang mama at kapatid mo. Nakakatuwa na magagawa na naming pag-usapan ng pagpaplano para sa kasal. Dinala siya nito sa ama ni Javier para ipakilala. Dad, ito ang ina ni Candice. Siyang mapapangasawa ng anak natin. Nice to meet you, Iha. Formal ang ama ni Javier pero magaan din ang pagtanggap sa kanila. Nakita niya na komportable din si Candice sa lolo't lola. Napakunot lang ang noo niya sa mga nakakahon na patong-patong. Mga laruan niya ni Candice. Napansin yata nitong nagtataka siya. Laruan yun lahat? Para na silang magbubukas ng toy store sa sobrang dami. Napadalaw ka ng biglaan. Ito ang bungad na tanong ng ina ni Isabel. Hindi niya kasama ang anak na si Candice dahil sinadya lang talaga niya ang ina't kapatid para makausap ng masinsinan. Ayaw naman niya sa magulang pa ni Javier manggagaling na maayos na sila at tanda ng panindigan ng isa't isa at ang pagpapamilya. Itinaon rin niya na walang pasok ang kapatid. Bago sumagot, hinanap muna niya si Cheska. Si Cheska po ba, ma? Here. Why, ate? Nakipagbeso ito na lumabas mula sa silid nito. I heard you kaya tinigil kong ginagawa ko. Where's Candice? Bakit hindi mo yata kasama? Tanong pa nito nang mapansing wala ang anak niya. Iniwan ko na muna kasama si Javier. Don't worry, close naman na sila. Si Candice, napakabait niyang bata. Naging komportable na agad siya sa magulang ni Javier, pati na kay Javier mismo. Napatango naman ito bago muling nagtanong. Ate, kamusta naman ang pagsasama ninyo sa iisang bubong? Yun nga ang pinunta ko dito. Alam ko, mabibigla ka pati si mama. Natawa si Cheska. Me? Te, predicted ko nang mangyayari. Sa mata mo, alam kong nakapag-usap na kayo ni Kuya Javier ng masinsinan at may fishing na ganap. Si mama nga, parehas lang ang iniisip sa akin. Hindi mo na kailangang mahiya, ate. May Candice na nga kayo Sorry talaga kung parang marupok ako or hinayaan agad siyang makapasok sa buhay ko. Gusto ko lang din na mabuo kami bilang pamilya para na rin sa anak namin. Sana hindi ka magalit sa akin pati na rin ikaw, mama. Yes po, kami na po talaga ni Javier. Nakilala ko na rin po ang magulang niya at tanggap po nila kami ni Candice. Wala pong tutol ang magulang niya sa pagmamahalan namin. Wala rin naman kaming tutol, sagot ng kanyang ina. Nilapitan siya nito at niyakap. Suportado kita. Napakalaki ng sakripisyo mo para sa pamilyang to. Oras naman para maging masaya ka na't walang iniintindi, Isabel. Walang masama sa desisyon mo, anak. Nagalit lang ako at first kay Kuya Javier kasi hambog siya. Hindi siya marunong magpakumbaba na para bang siya itong agrabyado. Ngayon na ginawa naman pala niyang nararapat, pinapatawad ko na din siya. Pakisabi na kailangan pa rin naming magtuos. Oo naman, makakarating sa kanya. Ipaparating ko, Cheska. Salamat talaga sa suporta mo, kahit na ang rupok ni ate. Niyakap niya ang kapatid. Nakatanggap ng mensahe si Isabel na may biglang meeting si Javier, kaya si Candice naiwan muna sa magulang nito. Dinaanan na lamang niya si Candice sa lola at lolo nito para na rin maisama niya. Dahil ayon sa ina ni Javier, hindi pa ito nananghalian. Mahalaga daw kasi ang meeting.
Upang hindi malipasan si Javier, dadalhan na lamang nila ito ni Candice para sabay-sabay na silang kumain. Ngunit isang babae ang nakaupo sa pwesto ni Javier. Ayon sa sekretarya ni Javier, nasa meeting pa ito habang ang babaeng ito ay si Shane na palagi daw talagang dumadalaw. Bahagyang ngiti ang iginawad niya kay Shane, ngunit pagtataray ang iginanti nito sa kanya. At sino ka naman? Bakit ka pinapasok dito? Sekretary? Galit at malakas pa nitong tawag. Bakit may ibang nakapasok dito? Itong babaeng to, may appointment ba? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Nakayuko lang ang sekretarya ni Javier. Natatakot na rin si Candice sa malakas nitong boses. Pwede bang maging mahinahon ka lang? Pwede naman ako magpakilala eh. Ito nga pala si Candice, anak ni Javier. Inilahad ni Isabel ang kamay niya. Isabel, nobya ni Javier. Nagulat ang sekretarya pero may tuwa. Ma'am, pasensya na po, hindi ko alam. Si Sir po, patapos na rin po siya. Maupo po muna kayo. Si Shane naman, pagak na natawa. Bakit naniniwala ka naman agad? Walang anak si Javier. Gaga ka. Binata siya't walang sabit. Sa dami ng nahuhumaling sa kanya, malamang isa tong babae na to sa manluloko. Dinuro pa siya nito. Nakakaubos na ng pasensya. Malapit nang sumabog si Isabel. Pero pinanatili niyang posturang kalmado. Nakakahiya naman talaga kasi kung dito mag-iiskandalo sa opisina si Javier. Hindi naman kita pinipilit na maniwala. Hihintayin ko na lang si Javier. Sabay kasi kaming magla-lunch. Sige, salamat sa'yo. Sa labas ka na muna, ayos lang kami dito. Wika niya na rin sa sekretary. Candice, let's wait papa ha. Baling niya sa anak nang maupo niya sa couch si Candice. Talagang pinanindigan mong nobya kanya ha. Lumapit ito at siya'y sinampal, ngunit mas malakas ang ganti niya at 2 balik pa. Wala akong balak makipagtalo sa'yo, pero sobra ka na. Hindi mo kami pwedeng apihin ng anak ko kung sino ka mang babae ka. Hindi mo matanggap na kami ang pamilya ni Javier? Pues, wala akong obligasyon na ipaliwanag sa'yo kung paano at anong nangyari. Salamat ka kasama ko ang anak ko, kaya yan lang ang inabot mo. Oras na magtangka ka pa ulit, tatanggalin ko yung ngipin mo sa harapan. Sumabog sila sa galit at inabutan sila ni Javier sa ganitong sitwasyon. Umiiyak na yumakap si Shane kay Javier. Ngunit agad itong pinakalas ni Javier habang masama ang titig. Bakit nandito ka? Sinaktan mo ba ang mag-ina ko? Hinawakan ito ni Javier sa braso. Call the security. Galit na utos ni Javier sa kanyang sekretarya. Itong babae kasi na to nag-i-imagine. Hindi mo naman sila pamilya, di ba? Single ka, di ba? Mahal kita. Mahal na mahal kita, Javier. Pamilya ko sila, Shane. Ilang beses na kitang sinabihan na wala kang mapapala sa akin. Hindi kita gusto. At mas lalong hindi ako interesado sa'yo. Unang-una, ex ka ni Anthony. At pangalawa, si Isabel ang mahal ko. Nilapitan siya ni Javier at hinawakan ng kamay niya. Dumating naman ang security para palabasin na si Shane. Wala na itong nagawa pa. Sinuri siya ni Javier nang mapalabas ng impokritang si Shane. Sinaktan ka ba niya? Umiling siya na may ngiti sa labi. Lumaban ako. Bakit ko siya hayaang angkinin ka? At minamaliit niya pa kami ni Candice. Hindi ako pala away pero marunong akong lumaban. Si Shane? Ex pala ni Anthony? Bigla na lang siyang nakichismis kay Javier. Natawa naman ito bago sumagot. Yeah, pero si Anthony nakipaghiwalay. Nalaman kasi niya na gusto ko ni Shane. Paliwanag nito na talaga namang ikinailing niya. Dahil may kakatihan pala talagang taglay si Shane. Hindi nasira ang friendship ninyo? Hindi, pero kung ikaw ang pinormahan niya, hindi ako magdadalawang isip na sirain ang pagiging magkaibigan namin. Iba ka, iba si Shane. Sobrang seryoso nito. Napatango-tango na lang siya bago nilagyan pa ng ulam ang plato nito. Hindi na maalat to kasi binili ko lang. Ayoko naman na may problema na naman ang ulam na ipapakain ko sa'yo. Sabi ko naman sa'yo kahit anong ulam basta luto mo, kakainin ko lahat yan. Pagpapakilig na naman ito sa kanya bago hinaplos ang buhok ni Candice na abala sa panunood ng Cocomelon. Bagalan mo lang lumakinak, babawi si Papa sa inyo ni Mama. Bolero? Bulong niya na narinig pala nito kaya natawa ito. Ngayon kita mas nakikilala. Hindi ka naman pala basta suplado lang. May kayabangan pero kung kikilalanin ka, matino ka naman pala. Napakunot ang noo ni Javier. So hindi ba ako matino nung una mo kong nakilala?
Sa totoo lang, hindi talaga matino ang tingin niya kay Javier. Pero mabango, mayaman at gwapo ito. Una kasing pumasok sa isipan niya, babaero ito since tambay ito sa bar kung saan niya ito nakilala. Dahil nasa business industry naman ng ama niya, bago ito pumanaw, kilala na rin niya talaga si Javier na nasa larangan din ng business. I already know you that night at sure nakilala mo rin ako, diba? Tumango ito, but I believe na tadhana talagang magtagpo ang landas natin. Habol pa nito na talagang ginagawang romantic ang kanilang encounter. And Candice is a gift from God. Oo naman, you too. Ikaw at si Candice ang napakagandang regalo na hindi matutumbasan ng anong halaga. Papa? Napalingon sila kay Candice. Pareha silang nagulat dahil nagawa na ni Candice na matawag ng buo na papa si Javier. Papa? Sa tuwa ni Javier, agad nitong kinarga ang anak habang nanggigilid ang mga luha. Ang sarap pala sa pakiramdam na matawag niyang papa. Hinayaan niya lang ang mag-ama. Nanggigilid din ang kanyang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa't galak dahil buong buo na talaga sila. Hindi na mararanasan ni Candice ang watak na pamilya. Tinawag niya akong papa. Pagmamayabang ni Javier sa kapatid ni Isabel na si Cheska. Wala din itong pasok, kaya sa kanila ito matutulog ngayong gabi. Hindi pa ito nakakaupo, niyabangan niya na ito habang ito'y napapailing sa kanya. Sabi mo hindi ka nagalit. Natatawang siniko niya ito. Reto ko sa'yo si Anthony. Nasabi na ni ate mo sa akin na bet mo si... Ate, nakakainis ka naman eh. Napakadaldal ni Kuya Javier. Ba't mo naman sinabi? Maktol ni Cheska. Malakas siyang natawa habang si Isabel nag-peace sign sa kapatid. Irereto kita. Type ka rin nun. Saktong-sakto ka para sa ideal woman na Anthony. Talaga? Sige. Lumambot ang ekspresyon nito. Bumulong siya kay Cheska. Ilalakad kita sa crush mo kung tutulungan mo ko sa proposal ko sa ate mo. Natutop nito ang bibig sa sobrang gulat. Agad naman niya itong sinabihang wag maingay kasi ayaw niyang mawala ang excitement ni Isabel. Nais niya na magulat din ito gaya ni Cheska. Handa na siyang pakasalan si Isabel. Yun lang naman ang kulang. Si Candice, ilalakad din nila ang apelyido nito para magamit nang sa kanya. Mahaba-habang lakarin at gastos pero hindi iyon mahalaga kay Javier. Dadalhin ng mag-ina niya ang apelyido niya at iyon ang kanyang sinisigurado. Pumayag si Cheska sa kanyang pakiusap. Sinamahan siya nitong mamili ng singsing at mamili ng venue kung saan gaganapin ang proposal. Napakagaling ni Cheskang mamili, kaya naman sunod lang siya ng sunod. Sa singsing naman, pinag-isipan talaga niya ang design. Siya ang namili ng engagement ring nila at talagang ibinigay niya ang kanyang oras. Halos 4 na oras siyang hinintay ni Cheska sa pagpili ng singsing. Nakaset na ang plano bukas. Hindi mo napapasok si Cheska para hindi nito mapalagpas ang proposal niya sa kapatid nito. Nasabihan na niyang magulang nila at nakasuporta naman ng mga ito. Si Isabel na lang talagang walang alam sa mangyayari bukas. Pumasok muna siya. Gabi pa naman ang proposal at ang eksena na gagawin ni Cheska. Hindi na nga lang siya makapaghintay kaya panay ang titig niya sa singsing. Napakabilis ng oras. Halos hindi niya namalayan na out na pala niya. Dumiretso siya sa inarkilang venue. Nauna pa sa kanyang magulang nila. Si Candice ay karga ng kanyang ina. Si Isabel naman, iginagayak na ang kotse para manundo kay Candice. Hiniram kasi ito ng ina ni Javier. Si Cheska naman, tambay kanina pa at ayaw umuwi. Wala ka na bang trabaho? Bukas, wala ka ulit pasok? Panay ka na nandito. Wika niya habang naiiling. Ngunit biglang nag-iba ang reaksyon nito na parang natatakot. Ate, si mama nag-text. Bakit? Pinapauwi ka na? Si kuya daw, dinala sa ER. Nawalan daw ng malay. Nabitiwan ni Isabel ang hawak niyang bag. Susi na lang ang nadampot niya at agad na lumabas. Ngunit sinundan agad siya ni Cheska at sinabing ito na lang ang magmaneho. Sa biyahe pa lang umiiyak na siya. Halos nasa 20 minutos rin ang tinakbo ng kotse. Pero napakunot noo siya nang mapansin na hindi naman hospital ang kanilang pinuntahan. Baba ka na. Sorry ate, utos lang to. Maganda ka pa rin naman kahit nagaling ka sa iyak. Nauna na itong lumakad habang siya'y nalilito pa rin sa pangyayari. Sa paglakad niya, natanaw niya ang anak niya at ang kanilang magulang. Si Javier, nakatayo lang din,
Mukhang kanina pa naghihintay. Bumuhos na naman ang luha niya dahil may ideya na siya kung anong mangyayari. Sorry, wala akong maisip na ibang ideya. Sinuntok niya ito sa dibdib habang humihikbi. Hindi magandang biro yung naisip mo. Para akong sinasakal sa sobrang takot na baka napahamak ka na. Lumuhod si Javier. Be my wife, Isabel. My baby. Tinanggap ito ni Isabel. Palakpakan na may iyakan ng mga dumalo sa proposal. Simple lang, pero damang-dama niya ang buong pusong pagmamahal ni Javier. At alam niyang tuloy-tuloy na ito na wala nang makakahadlang pa sa pagmamahalan na nabuo nila sa isang gabing pinagsaluhan.